disiplina natin sa sarili natin. Kasi marami naman talaga tayong puwedeng bilhin, mate-tempt talaga tayo. At dito sa IMG ang ganda kasi, meron tayong workshop 1 para turuan tayo about cash flow and, debt management 'no. Kaya marami dito sa IMG, naging debt-free na rin. Nag-start sila dito, pumasok sila as member ng IMG na may utang, 6 figure, 7 figure, and yung iba 'no, nabawasan na ng kalahati yung utang nila, iba naging totally debt-free na talaga sila 'no, because of the guide ng IMG and of course execution. So in the Philippines, many companies make it so easy and convenient, 'di ba, for people to borrow money, 'no? Masyadong madali lang yung requirements para makautang. So when you go to the malls, you can see promos, sabi zero interest installment rates using your credit card. And ito yung favorite na buy now, pay later. So yun yung madalas natin na na ano 'no, nakikita na parang gano'n din, enjoy now, pero meron kasing payment pa rin, eh, 'no? Medyo pinospone nga lang natin. So when you go to the car dealers, they also make it very easy for people to buy brand new cars by making the down payment very low. So totoo 'to 'no, sa halagang ₱50,000 puwede ka lang mag-down nun 'no, tapos meron ka ng brand new car and they let your car loan take care of the difference. So, magkano ba ang brand new car ngayon, 'di ba? So, mahina ang 700,000, talagang yung iba talagang more than 1,000,000. Kaya 'wag nating iisipin kung gaano kadali lang yung initial. Tignan natin yung balance and yung interest. Kaya nga sabi dito ni Ruben Clark, "Once in debt, interest is your companion every minute of the day and night. You cannot shun it or slip away from it. You cannot dismiss it. It yields neither to entities, demands, or orders. And whenever you get in its way or cross its course or fail to meet its demands, it crushes you." So, kung tayo nag-i-invest, na-e-enjoy ng mga investor yung pag-compound ng interest, so opposite naman 'tong utang. 'Pag tayo may utang, hindi natin nai-stop yung pag-compound nito 'no? Everyday nagko-compound yung interest nito kung di natin binabayaran. So opposite yung effect. So sabi meron ding good debt tsaka may bad debt. So meron ka bang utang? So alam ba natin yung utang ba natin is good or bad? And dapat ba talaga tayong pumasok sa utang, 'no? The good news is not all debts are bad. There's what we call good debt and there's what we call bad debt. So bad debts are credit card debts or loans that have no potential return on your money. So examples are borrowed money to finance a vacation or to buy a high-end gadget for your personal use. So nakikita natin 'yan 'no, ginagawang joke sa Facebook, sa social media na ah, travel now, pulubi later. So totoo 'yun 'no, kasi marami talaga nagta-travel na inutang lang talaga yung pang-travel, which is sinasabi dito wala siyang return. Pagkatapos mo mag-travel, balik ka uli sa work, kailangan mong bayaran yung utang mo. And yun 'no, yung iba talagang hindi natin maiwasan, gusto nating makisabay sa mga latest gadget. So again, bihira naman ang bumibili ng cash, talagang usually naka-loan 'yan. Meron pa nga akong ano nakasabay dati. Ah, dahil nagko-commute ako dati 'no, talagang napapatingin ako sa sa maganda niyang cellphone, 'di ba? Tapos ano, yung iba talaga nai-snatch 'yan, 'di ba? Inutang mo pa 'yun, eh, 'di ba? Tapos na-snatch, nakuha. Lalo na ngayon 'no, bare months. Marami talagang, nagnanakaw, 'di ba? So good debts naman are those that have a potential return on your money. Examples are debts to finance a business or your child's education. So usually, 'pag good debt, 'yan talagang ginagamit natin sa business kasi ang ine-expect natin mag-e-expand tayo ng business, 'di ba? Or may ine-expect tayong puwedeng kitain nung, amount na ni-loan natin, 'no?
So many people don't know that there are two types pala, 'no, ng interest sa utang natin. So add-on, paki-type nga add-on, 'yan. So ito yung iiwasan natin, yung add-on. Kasi interest is based on the original debt amount. This means that you pay the same amount of interest even if you already paid up part of the principal. So, ibig sabihin, habang nagbabayad ka monthly, hindi nababawasan yung basis ng interest. No? Kaya add-on siya. So, dapat dun tayo sa diminishing, yung second type, which is interest rate is computed against the loan balance. So, habang lumilit yung balance, dun lang nagbe-base yung interest. Okay? So, yun yung maganda. Importante 'pag naglo-loan tayo, naintindihan natin talaga yung involved na computation, yung interest, kasi tayo magbabayad talaga niyan. So, why should we manage our debts? Kasi ito po talaga ang effect, 'no? Debt can turn into a disease. May kakilala po ba tayong ganyan na may utang tapos nai-stress, nagkakasakit? Meron ako niyan tao before nung naging manager ako, 'no, sa accounting. Talagang hindi na siya pumapasok minsan or late, tapos parang puyat siya kaya kinausap ko siya. Yung utang niya sa credit card ang pinoproblema niya, 'di ba? So, hindi niya mabayaran kasi lumalaki na. So, yun ang naging effect talaga pagka hindi tayo naging maingat talaga sa paghawak ng pera. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So again, 'pag may utang ka siyempre iba kasi yung tingin, eh, 'no, or I mean 'pag tinignan mo yung isang taong may utang sa taong may savings, magkaiba talaga yung aura niyan, eh. Pansinin niyo 'no, talagang stress na stress talaga 'pag may utang o kaya umiiwas, 'di ba? So getting out of debt may be one of the hardest things to do. Mahirap naman talaga magbayad ng utang, 'di ba? So it takes a lot of effort and time. But you must persevere kung may utang ka, 'di ba? Dapat ang goal mo pa rin mabayaran 'yan. You can never be truly free until you are debt free. Okay? So again, sa mga may utang dito, siyempre yung iba may utang naman kasi 'yan dahil puwedeng nagkasakit yung family member niyo, 'di ba? So, maging responsible lang tayo. Make sure na talagang ang goal natin mabayaran pa rin ito. Huwag nating tatakasan yung utang natin. So, more debt. Eto pa 'no, live below your means. Importante talagang, 'di ba, kung sumweldo ka ibig sabihin lang talaga lagi ko naririnig 'to, eh, sa mga advice. 'Pag sumweldo ka ng 30,000, make sure hindi tataas dun yung gastos mo, 'di ba? Sabi, "Don't spend more than you make." So let's say you are saving money and you get 1%, no, na interest. However, you have credit card debts naman na that you don't pay in full every month. So mahirap, no, na may savings ka na maliit tapos yung credit card debts mo or utang mo ang laki ng interest. So kinakain din yung kinikitang maliit ng interest ng savings mo. So even if you save at the rate of 1% annually, if your debts have an interest of 42%, ito na nga, no? You are draining money at much faster rate. You are losing at the rate of 41% annually. So again, ang utang, kaya natin talaga iniiwasan ng utang or i-eliminate talaga to kasi anay nga siya sa ating financial house. So, kung ang laki ng interest ng utang mo tapos maliit yung kinikita ng savings mo, balewala din talaga yung savings mo. So when you apply the power of compounding interest, you will fall into a deep hole. You have to make a decision to control your debt or baligtad, no, debt will control you. Yan. So may nakikilala pa nga tayo na uutang ka para ipambayad mo rin sa kabilang utang mo, 'di ba? So nagiging madiskarte ka. Pero pagdating sa utang 'yun, 'di ba? Yung ginagamit mo yung strategy mo sa maling side, sa pag-utang. Dapat ang gamitin mong strategy is paano ka makakabayad, paano ka magiging debt-free para ang tututukan mo yung strategy mo sa investment, kung paano magtatrabaho yung pera for you. So, maraming klase ng utang 'no, lahat na yata may tawag, 'di ba? So, eto tingnan natin, credit card. So, alam naman natin 'yan, 'di ba? Meron tayong credit card limit, pero again hindi 'yan, savings natin or hindi 'yan laman ng wallet 'no? Kasi yung iba tini-treat 'to na cash nila. So,
Kaming mag-asawa 'no, may isang credit card kasi yung asawa ko, yun ang ginagamit namin para for convenience purposes lang 'no. Ibig sabihin hindi ka na magdadala ng makapal na cash, 'di ba, kung may bibilhin ka. So, yun ang madalas na ginagawa talaga ng mga businessman, na mga marunong mag-handle ng credit card. Hindi talaga siya yung uutangin mo kasi talaga literal. Kumbaga 'pag dumating yung bill, bayaran mo agad lahat. So, ayan 'no, so 'pag credit card, convenient 'no, 'pag pupunta tayong mall 'no, or sa online, magta-transact tayo online, sobrang convenient talaga 'pag meron tayong credit card. So may personal loan din 'no, a loan that establishes consumer credit and granted for personal use. So alam ko dati 'no, nag-ano din, nag-offer din sa company namin ng ganito. Puwede kang for example, depende 'no, kung matagal ka na sa company, 5 years ka na, puwede kang mangutang ng ganitong amount, 'di ba? So strategy din po 'yan ng mga company para hindi ka umalis. Kasi 'pag may responsibility ka na siyempre hindi ka puwedeng basta-basta umalis, 'di ba? Car loan, so madalas gano'n din po 'no, 'pag bumibili tayong sasakyan, talagang, dinadaan natin sa loan, 'di ba? Kasi nga maliit lang talaga yung, ating down payment 'no. Gano'n din sa bahay 'no, usually talagang, ina-apply natin 'yan for a loan para at least makatira na tayo do'n sa bahay tapos, meron lang tayong ita-transact ng mga requirements, so may ipa-process 'yan 'no. So usually sa SSS Pag-ibig Loan nagpa-process para mas mura daw. Pero again, basta loan 'yan, malaki pa rin interest niyan regardless kung saan ka umutang. Business loan, a loan specifically intended for business purposes. So ganyan po yung mga mayayaman. Umuutang din po sila. Pero again, meron po kasi kaming fina-follow 'no, mag-asawa sa church po. So naging ano na rin talaga siya, mayaman, businessman talaga. 'Pag sinabing businessman, businessman talaga siya. Ang advice niya, 'wag mangutang kasi nangutang din siya before to expand his business hanggang sa nahirapan siyang bayaran kasi kagaya ngayon nag-pandemic, 'di ba? So ang in-advice niya, 'wag ka talagang maglo-loan. Kaya hanggang ngayon po hindi po kami umuutang talaga mag-asawa, lalo na kung hindi namin kaya talagang i-afford pa 'no, hindi pa namin afford bilhin yung isang bagay. So understanding fees and charges. So again, every time na nagta-transact tayo kasi may mga fees 'yan, so dapat naintindihan natin 'yan. Kasi 'di ba 'pag parang ano po 'no, 'pag bumili ka ng bahay, hindi naman 'pag sinabing, ah 15,000 a month 'yan or 30,000 a month, 'yun lang yung babayaran mo. Marami pa talagang kailangang, i-process 'no, like meron 'yan transfer ng title, so may mga tax po 'yan. So, kailangan naintindihan natin lahat 'yan. So, for loans that do not require collateral, 'yan, so mas mataas yung interest. Pero alam niyo nasa Bible, huwag kayong magga-guarantor. 'Yun ang sinabi sa Bible. Kung minsan kasi 'di ba tayo 'no, may kaibigan tayo gusto mangutang, tayo yung guarantor. So, wag po kayong papayag kasi Bible na po nagsabi niyan. So, may warning na po 'no, iwasan po natin. So, for loans that require collateral, 'yan mas maliit yung interest niya. So, today even well-educated, hardworking, good earning people fall into heavy debt. Kasi nga 'di ba, kung titingnan natin madami talagang commercial kung mahilig tayo sa social media, ang dami talagang market sa atin, 'di ba? So, kailangan lang talaga disiplinado ka pa rin. So, it will fall pa rin dun sa disiplina natin, sa sarili natin. Kasi marami naman talaga tayong puwedeng bilhin, talaga tayo, 'no? So, even, professional ka, 'di ba? Puwede ka ring sa utang. So, ano ba yung mga tips natin? Control your debt, again, kasi debt will control you kapag hindi, 'no? Getting out of debt may be challenging, but with enough discipline, you can free yourself from your debts. So, paki-type nga po discipline, 'di ba? So, alam niyo po kaya hindi ako nasanay sa utang, kasi nung
Mag-a-apply pa lang ako nito, mag-a-apply pa lang ako for first job ko. May utang na agad kami. Nag-utang yung mama ko sa tito ko, pang-apply ko. So, kasama na dun yung damit ko kasi siyempre magfo-formal attire ka. So, alam ko sa Divisoria pa kami bumili nun kasi malapit lang po kami sa Divisoria, taga Caloocan ako before, eh. And then siyempre gagastos ka sa pamasahe, magsa-submit ka ng resume, 'di ba? So, 'yun ang naisip ko, ano ba 'yan, hindi pa ako nagtatrabaho may utang na ako. Kaya 'yun talaga yung tumatak sa isip ko, ayokong magaya sa iba na na nagtatrabaho lang ako para magbayad ng utang, okey? So here are few tips on how to manage your debts. So as much as possible, pay off your credit card debts in full and on time so that you don't have to incur charges. So again, ang tamang paghawak ng credit card, no? Diyan mo isa-swipe mo sa credit card yung mga bills mo like 'pag bumibili ka online or sa mall, 'di ba? Instead of cash. Pero make sure na every month pagka due mo na, bayad lahat 'yan in full. Paki-type nga po, full, 'di ba? So, 'wag mag-iiwan ng balance, 'no? So again, babalik na naman siya sa discipline kasi talagang convenient, eh, 'di ba? Sabi nga nung iba magdala ka na nga lang daw ng cash kung hindi ka disiplinado. Kasi 'pag cash, binibilang mo 'yan isa-isa, eh, 'di ba? So kung maglalabas ka ng 10,000 mas ramdam mo, "Naku, ang sakit pala nito, 10,000 ang laki ng lumabas sa akin." Pero 'pag kinredit card mo lang 'yan, 'di mo ramdam yung 10,000, eh, 'di ba? Kasi naka-swipe lang, eh, okey? So again, second tip, don't get into more debt. Live below your means and don't spend more than you make. So again, kung hindi ka disiplinado, 'di ba, tanggalin mo na talaga yung ano, yung nagpapa-tempt sa'yo, nagti-trigger na mangutang ka. Kung ang kaibigan mo mahilig mangutang, yun ang tanggalin mo, 'di ba? Kasi dun ka ano, eh, na-i-influence, eh. 'Di ba dati sabi mo hindi naman ako mahilig umutang, wala naman akong utang. Nung nagkaroon ako ng kaibigang mahilig umutang, gano'n na lang din na yung ginawa ko, okey? So, iwasan natin 'no, every time na nate-tempt tayong umutang, iwasan natin talagang 'yan ang gawin nating solusyon. And third, use cash or debit cards, 'no? Sabi nga if you have 5 credit cards 'no, tanggalin na natin yung iba kasi sobrang dami naman 'yan, 'di ba? Kasi kung talagang for convenience purposes, isa lang, eh, puwede na, 'di ba? So number 4, spend on necessities, not luxuries. No, buy only what is necessary like food, insurance, utilities. Cut out unnecessary expenses like cable and high-end gadget. Change the habit of spending. O yan, may transition. Change the habit of spending to the habit of saving. So ang pag-utang habit, mahilig kang umutang, i-change mo siya kasi ang savings din po 'no, ang pag-iipon din po habit din po 'yan. So makakahiligan mo rin 'yan basta i-change mo lang talaga yung mindset mo and yung actions mo. So number 5, make a list of all your debts and pay them off one at a time. So ayan, kung talagang intentional kang maging debt-free, sinisimulan 'yan sa listahan, 'no? Like ako din 'no, pagka sabi ko, "Parang ano ba nangyayari sa buhay ko?" Nililista ko talaga yung mga dapat kong gawin and then ano bang priority ko this week, 'di ba? So nililista din po 'yan kahit utang para alam mo kung ano pa yung paano mo siya papaplanuhan 'no, na ma-zero out? Kasi sabi, "Pick the easy, low balance, high interest debt first and eliminate it." 'Di ba? So, makita mo pala yung isang utang mo ang dali lang palang bayaran, naka-float pa, 'di ba? So, diyan mo kasi makikita yung, ah, lahat ng utang mo at una mong babayaran. So number 6, increase cash flow to fast-track debt payment. Change the habit of borrowing to the habit of increasing cash flow. Ito magandang habit 'to 'no, paki-type nga po cash flow. So ang maganda sa IMG may business kasi tayo ditong puwede mong gawin. So lahat ng problema mo sa pera, ah,
I mean yung pagtitipid mo, sawang-sawa ka na magtipid, 'di ba, yung sawan-sawa ka ng pinagsasabihan ka ng magulang mo na parang lagi kang walang pera or mga kapatid mo hirap na hirap ka na mangutang, 'di ba, or magdahilan dun sa mga inutangan mo, manggigil ka dun sa cash flow. Yan kasi yung solusyon sa lahat ng problema natin sa pera 'pag okey ang income mo, okey? Number 7, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Withdrawing your savings to pay your high debt interest can be a very good investment. So again, kung meron tayong mga property naman or asset 'no, na pwede naman nating ibenta, ibenta na natin para yun yung pandagdag sa pambayad natin ng utang. Halimbawa, may mga babae po na mahilig sa bag. So, hindi mo naman kailangan ng 10 o 20 bag na yung iba talagang mamahalin pa. So, yung iba po nagbebenta na, 'di ba? So, from that, magkakaroon ka talaga ng cash na puwedeng pandagdag mo sa pambayad ng utang mo. So, ano ba 'yan, puwedeng damit, kasi mahilig ka talagang pumorma. Nung nag-pandemic hindi naman kailangan na todo ano ka talaga 'no, todo porma at lalo na summer sa Pilipinas mainit kahit sa ibang bansa. So, hindi kailangan na sobrang bongga talaga yung damit mo. So, simple na lang magdamit ngayon ng tao. So, gano'n. So, again, babalik pa rin siya sa simple lifestyle, eh, okey? So, tignan mo kung ano yung mga puwede mong i-let go na, okey? So, change your mindset. Money mindset, no? Debt is not a solution but an obstruction. You can never get out of debt if you continue to believe that debt will solve all your money problems. So again, na ano kasi tayo, no? Nama-mindset tayo sa mga commercial na 'pag may pangarap ka, iutang mo 'yan, no? Pangarap mo ba magkaroon ng sasakyan, mag-loan ka, 'di ba? Pangarap mo bang magkaroon ng magandang bahay, i-loan mo 'yan, 'di ba? So lahat na lang may katumbas na loan, 'di ba? So, 'yun kailangan i-correct natin 'yun. Kaya nga meron tayong mga workshop dito para mas maintindihan natin yung, pag-build ng ating financial house. And prepay your mortgage. So, ibig sabihin lang niyan, kung, ikaw ay kailangang magbayad lang 'no ng minimum na, halimbawa ito 1,520 per month, 'di ba? Lakihan mo yung binabayad mong amount. Kaya nga maganda meron kang extra income, meron kang other source of income or business like IMG para yung extrang kikitain mong 2,000 puwede mo na ipambayad ng additional sa monthly mo para mas mabilis kang makabayad. So, when you get bonuses, ayan 'no, instead of spending it on luxury or unnecessary things, use the extra cash to prepay your mortgage. You'll get out of debt sooner and live a worry-free life, 'di ba? So, nakabayad ka pa ng mabilis, 'di ba? So again, debt is spending your future income today. Alam niyo ito yung natutunan ko nung 2012 'no, kay Sir Noel Arandilla, isa sa mga mentor natin sa IMG. Sabi ko, "Oo nga 'no, 'pag umuutang ka, ginagastos mo na agad yung kikitain mo pa lang." So, dun ko naisip na mas lalo pala talaga akong hindi dapat umutang kasi hindi naman sure na may income ako lagi, 'di ba? So, if you cannot control your debt, debt will control you. So again, ah importante na disiplinahin natin yung sarili natin kasi meron pa ngang joke dito 'di ba na, bakit hand to hand kasi dumaan lang daw sa kamay mo 'di ba, touch me not parang ayaw mo na umiiwas ka na sa ibang tao kasi nga wala ka namang pambayad sa mga inutangan mo, wala ka ng ihaharap na mukha 'di ba. So, ayan 'no, kailangan lang talaga ano, tanggapin natin na may utang tayo, maging responsible tayo kasi hindi naman 'yan. Like ako halimbawa 'pag nagpautang ako sa'yo, pinagkatiwala ko yung pera ko sa'yo. So, tiwala yung binigay sa ating mga nangutang, dapat ibalik din natin 'tong mga kinuha nating, ni-loan natin. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.